Filipinos may have to endure extreme heat until the second week of May. Yes. Konti na lang, Yes. matagal pa. Yun na yung More. ending ng... Shit. Okay. Kasabay na kasabay ng schedule ng public schools. May 15 ang ending Ayun. ng school So, year. two weeks into May pa. So, more on that from Yeah. Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Ed, Sir Patrick at Ma'am Ami. Para sa lagay ng ating panahon, Intertropical Convergence Zone po ang nakakaapekto ngayon sa Southern Mindanao. Kaya naman po asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, South Cotabato, Sarangani, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maaari po makaranas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan sa bahagi nga ng ating bansa. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, easterlies pa rin po ang umiiral. Ito po yung hangin na nanggagaling dagat Pasipiko na mainit at maalinsangan. Kaya po bahagyang maulap lamang po ang inaasahang panahon dito po sa atin o kaulapan. Bahagyang maulap lamang po at inaasahan pong mainit pa rin po at maalinsangan ang maghapon at posible lamang ang mga pulupulong mga pagkidlat o pagkulog sa hapon o gabi. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maaaring pumalo sa 26 to 37 degrees Celsius. Ngunit ang mararamdamang init ay inaasahan na nasa 42 to 43 degrees Celsius dito po sa Metro Manila. Okay, Ma'am Glyza, tanong lang po ng maraming tao, no? Alam ko, El Nino tayo ngayon, pero ito bang init na ito, normal kahit sa El Nino o medyo reklamador lang tayo ngayon, di ba? So ano po, Ma'am Glyza, normal ba to? Yung unang statement niyo po, yung El Nino po kasi is relatively yung trend pag may El Nino po ay nakakasukat po tayo ng above normal na temperature, which is naka-incorporate naman po sa daily forecast po natin ng temperature. Pero yung init po na nararamdaman natin ay usual naman po siya ng March until May dahil po yung umiiral nga po sa atin yung mainit na hangin at maalinsangan na galing pong dagat Pasipiko. Season po ito, kaya sinasabi nga po ng Pag-asa nung March na simula na ng hot and dry season. So ito na po yung March till May, yun po yung hot and dry season na yun. Ma'am, in Mrs. simple Escolar, terms, may mga nakukuha kami ngayong mga report na umuulan ng yelo sa ibang lugar. Can you explain that? Parang hail siya, no? Hailstorm. Opo, tama po. Pag yung sinasabi po nating mga yung mapapansin niyo po may mga mahahiganteng ulap, yung pag nakikita po natin yun po yung tinatawag na cumulonimbus clouds or thunderstorm clouds. So pag ganun po, pwede pong mabuo yung yung malalaki po yung ice na nabubuo sa taas. Kasi normally naman po, pag may ganong formation, yellow po talaga yung nasa taas. Tapos pag binaba po yan, bago po makarating sa ground, natutunaw na siya, kaya nagiging ulan. So ang nangyayari lang po, kaya yellow po siyang bumabagsak po sa atin, ay likely mababa po yung cloud base ng clouds. Kaya po wala po siyang enough distance to melt. To melt yung yellow. Kaya yellow po siya or Galing. pwede rin po na yung areas po na binagsakan niya is hilly o kaya po parang mabundok. Kaya yung shorter distance yung travel din po ng yellow na yon. So, ang pwedeng explanation din po dyan, pwedeng yung area is relatively colder siya. Pero yung pangatlong chance na yan po ay mababa during this time of the year. So likely yung first and second na condition po yung nangyari. Kaya po nagkaroon ng hailstorm. pero ma'am, bakit nangyayari po yan ngayong panahon pa kung kailan mainit? Parang di ba, Yes. medyo unusually contradictory. I mean, at least top of our Yes. heads. Parang kakaiba na kung kailan saksakan ng init, uulan ng yelo sa ilang Uulan lugar. ng yelo. Nangaasar ba kayo? Parang ganun. Ito, yung season na po kasi na ito, pag nagkakaroon ng thunderstorm, pag severe po yung thunderstorm na tinatawag, relatively po yung size po ng yellow na nabubuo sa taas, na yellow naman po talaga yung nabubuo dun sa taas po ng clouds, ay mas malaki. At yung cloud base nga po, yung pinakababa ng cloud Mababa. ay masyadong mababa sa normal na height nung
nung cloud. Kaya pag binagsak niya po, ay yun po, hindi na may melt. Ito pong instances na to ay hindi naman po isolated. Meron din po tayong mga na-record pa dati na hailstorm during this time of the year. Okay. Ma'am, etong hanggang middle of May o 2 linggo pa tong nararanasan natin na init, ano? May posible bang may tawad to na hindi tatagal ng dalawang pang linggo? Or Opo, yung data na po yan, statistics po yan na ang peak po ng mga temperature na nasusukat natin for the country ay matataas po between the second half po ng April at yung first half po ng May. Actually, yung mataas na temperature sa Tuguegarao, yun po yung pag-aalala ko sa data ay Mayo po yun, Mayo 11. So, 42.2 po. So, likely po, matataas po talaga hanggang second week ng May po. Yun po yung nagiging trend po dito po sa Pilipinas. Ma'am Glyza, sabi po nila this year daw dahil sa El Nino o kung ano man, medyo magiging abrupt po o ang ating weather. Init tapos biglang ulan daw o buhos ng ulan. Ganun po Opo. ba 'yon? Opo, ganito po yan. Yung weakening po ngayon yung El Nino, pero yung effect niya is may lagging. So, ibig sabihin po, mainit pa rin po at may kakulangan pa rin po sa normal na ulan yung maitatala po natin. Ngayon naman po, merong La Nina watch, di po ba? Mhm. So, ang La Nina watch is parang 50-50 possibility of having La Nina yung third quarter po ng year. Pero pag papunta pa lang po yung La Nina, usually maulan po kasi yung June, July, August. Tama po yun, maulan po yun. Pero kung yung sa nasusukat po, measured rainfall po, ang ina-expect po nila, pag natuloy po, ang La Nina ay less than po sa normal na rainfall, yung masusukat po namin likely. Ma'am, I'm sure you get this question a lot. Paulit-ulit na itong tanong to. Pero sa sobrang init, nalulusaw yung utak ko eh. Ano ulit yung paliwanag kung bakit ang heat index mas mataas kaysa sa doon sa actual temperature? Based po dito sa table po natin, no? Yung meron po tayong tinatawag, di ba mainit po, yung nasusukat na temperatura or air temperature, mainit po. So yung katawan po natin, yung tendency po, para mabalance po yung ating temperature din po, nagpapawis. Mm-hmm. Yung nare-receive niyang heat, nire-release niya by perspiring. Respiration, cooling. Oh, okay. Ang problema po, pag mataas po yung relative humidity, ay more Hindi than 40 nag-evaporate. degrees Celsius po, na-i-slow down po yung process ng perspiration. So, imbis na ilabas mo agad siya, matagal ka pong magpawis. So, ang nangyayari, pag mahina po yung, parang yung katawan mo po ay hindi po makakope doon sa pag-slow down po ng release ng heat, ay yun po, nagkakaroon po ng mga effect po sa health. Kaya po, lagi pinapaalala na DOH saka ng Pag-asa na laging hydrated dapat. Tapos iwasan po yung mga outdoor activities pag mataas po ang sikat ng araw o yung 10 o'clock hanggang 4 p.m. Kasi parang mag-overheat ka. Mag-overheat ka po pag mataas yung relative humidity at mataas yung temperature kasi hindi ka po agad makapagpawis. Opo. Kaya tropical country, parang Klaruhin ko lang Opo. Klaruhin ko lang yung La Nina, sabi nyo. Opo. Less than normal rainfall. Ang pagkaintindi ko yata nun, di ba? Actually, heavier than normal rainfall, hindi ba kapag La Nina? Opo, tama po yun, ma'am. Tama rin po yung sinasabi niyong heavier than normal. Pero, ang pagdating po kasi ng June, July, August, ay yung laging effect po, parang yung effect po ng La Nina ay, dahil may abnormal, po siya, medyo technical po yung term, yung hangin po na may anomalous easterlies po siya, so kumukontra po siya sa prevailing ng hangin during the time of July, August, September. So parang may mga cancel out.
So, ang nangyayari po, maulan naman po talaga yung June, July, August, September. Pero, maulan pa rin po siya. Pero, sa ano po namin, data, actually, hindi nyo po yun mararamdaman. Pero sa data namin, mapapansin namin na mababa yung marireceive na rainfall during that time of the year pag natuloy po yung La Nina. So, Pero data. yung buwan po after August, September, hanggang dumating po yung May, pag may La Nina pa po na yun, parang yun po yung time na mataas sa normal ang magiging ulan. Opo. Okay. Opo, yun yung effect po. Okay. Ma'am Glyza, tanong mula sa aming producer at director, no? Yung ipo-ipo po ba may kinalaman dito sa May nararanasan nating init? Ang ipo-ipo naman po ay napuproduce din po siya pag may thunderstorm. Pero based po dun sa na-plot po nating mga occurrences, nangyayari po siya pag supercell ang thunderstorm o kaya pag sobrang lalaki po o parang medyo malawak po yung mga thunderstorm clouds. Ibig sabihin halos sunod-sunod o kaya yung cellphone niya ang malawak yung ano. So, dun po nakakapag-produce ng mga ipo-ipo. So, yung time na po na yon ay during southwest monsoon or habagat season, kasi panay-panay po yung, dire-diretso po yung pagkidlat, pagkulog nun, o kaya dito po sa Mindanao kasi may ITCC. Okay, so wala kinalaman sa init. Pwede po mangyari din yan, pero less likely po siya during this time of the year. Mas malamang po siya pag habagat season, mas marami po. Ma'am, etong El Nino dito sa side natin ng Pasipiko, ibig sabihin ba nito na bumabagyo ito sa kabilang side sa eastern side, right? Bok, sa may South America, yan kasama doon. Ganun po ba? Bumabagyo ba sa kabilang side ng Pacific? Ang explanation po dyan, ang tinitingnan po nila dyan, hindi po ako climatologist, pero ang bilang meteorologist din po, ang sinasabi po dyan, may part sa ocean na medyo malayo sa Philippines, nandun yung anomalous na pagtaas ng temperature ng dagat. Okay. So, ang effect po sa atin ng El Nino, less rainfall. Yung La Nina naman po, napupunta dito sa malapit sa atin, sa Pacific pa rin, yung mataas na temperature, yung anomalous na pagtaas ng temperature, malapit naman po sa atin. So, yung effect naman po ng La Nina, most times of the year, except yung July, August, September, ay mataas sa normal na rainfall, gaya po ng binabanggit ni Ma'am Ami. Okay. Mrs. Culyar, isang tanong na lang. May epekto ba sa mga isda yung yung napakataas na temperature, yung ambient temperature? Pinagpapawisan ba sila? Yun po Oo, ang... may initan din ba sila? Hindi, umiinit yung tubig di ba? Totoo yun, Opo, no? yung properties po ng dagat, depende po sa... Nakalimutan ko na po yung logic. Yeah. Basta pumupunta po sila doon sa areas na mataas Na malamig. po yung oxygen content o nutrients. So, hindi ko po alam kung yung malamig yun or mainit. Hindi, medyo na wala na po din ako sa... kung yung mainit, basta yung isda po, pumupunta po sila doon sa areas po ng dagat na maraming nutrients. So yun po yung hinahabol nila. Kaya minsan po may mga lumilipad na dito sa surface po ng dagat. Okay, maraming salamat po. Okay. Ma'am Gloria Glyza Glyza. Escolar. Okay, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din Thank you po. po.